yan, yung title po nito ay yung God has more. Yan, sabihin nga po natin, God has more. Yan, sabihin niya sa katabi natin, God has more. Yan. 'Di ba na hindi pa po tapos, 'di ba? Na yan, sabi nga, yan parang kunwari isipin nga natin, 'di ba, yung sa pintuan na yung parang yung pagsisilip ka lang, 'di ba, parang ang unti lang na nakikita mo ganun. Pero pag binuksan mo na, ay ganito pala, ang ganda pala, 'di ba? Yan, kaya parang ganun din na tayo, 'di ba? Parang may mga tayo na akala natin ano ba tong 2026, parang natatakot tayo ganyan. Pero yan sinasabi ngayon ni Lord sa atin na madami siyang naka-install. Yan may din kasi, naalala ko nung nag-prayer night din kami nung LG. Talaga, parang January to ba yun? Basta yun iyak ako tapos, Lord, ganun. Parang dami ko ngang takot, ganyan. Pero, parang hindi ko na alam kung vision na ba yun or imagination ko. Pero, alam niyo yung parang kang inaabot, yung tara, yung parang ganun, nasama ka ganun, na, gumagano, nanginginig ako na inaabot ko yung, parang ganun, inaabot ko yung kamay ni Lord, na, Lord, sasama ka, ganun. Parang ganun na, kahit na parang ang dami mo ngang takot, ganun nga. Yan, tapos sabi nga din, di ba kunwari nung New Year, di ba yung nag-New Year, excited naman talaga tayo. Di ba yung parang dami nating hope, dami nating, yung ng pag-asa natin na itong year na to, di ba yung sinasabi nga ni Alfred na akin tong taon na to. Di ba? Na parang tayo na hopeful tayo, excited tayo. Yan, pero nung mga January 3, ganyan, parang may mga na tayo na, Lord, ano ba to, di ba? Parang ang hirap na yan. Next nga po ng picture. Yung parang may mga na tayo yan, naalala natin yung mga takot natin, may mga uncertainties na, Lord, mag-aaral na naman ako, magtatrabaho na naman ako. Yan may, yan, ayun. Yan, sabi ko, parang may mali. Yan, yung may mga uncertainties. Tapos parang, yung, alam niyo yun, yung parang may mga unresolved issues. Yung parang 2025, parang natapos 2025 mo na, di pa okay yun. Pero, yun nga parang inisip ko, Lord, dala ko pa rin ba to hanggang ngayon? Yan, at yun nga, may mga tanong. Tapos parang rin ba kayo na, Lord, same problems pa rin ba? Di ba parang yung mga utang ko nung 2025, hinabol ako nung 2026, di ba? Yung parang yung mga, grades, di ba? Yung parang ganyan, yung mga, sa work, di ba? Yung parang daming mga backlogs, ganyan. Pero, yun nga parang minsan nisip natin na, ba to, may nagbago ba? O nagpalit lang ba yung taon? Di ba? Nagpalit lang ba yung kalendaryo? Yung parang iniisip natin na, ito pa rin po, Lord, kailangan ko pa rin mag-aral, kailangan ko pa rin magtrabaho, di ba? Yung parang may mga tanong tayo na, ito na ba yun? Di ba? Ganito na lang ba? Di ba? Hanggang dito na lang ba? Pero, ang sabi nga po, di ba? Yan, sabi dyan, God isn't done writing. Diba? Hindi pa tapos si Lord. Hindi pa siya, yun, ending na, diba? Kasi nga sabi, pag hindi pa happy, diba? Hindi pa ending. Pero, yun nga, diba, sabi, and He always writes beyond what we can see. Diba? Na higit pa doon sa mga ini-imagine mo. Kagaya nung kanta kanina, diba? Na higit pa sa inaasam mo, higit pa sa mga hinihiling mo, kayang gawin ni Lord na, more than pa. Diba? Kaya kay Lord, pwede tayong mag-expect, pwede tayong umasa. Yan, tapos sabi nga din, yan, sige nga po, basahin nga po natin. Is faithful today, and the same God, yan. Yan. Kaya yun nga, 'di ba? Na, hindi naman talaga nagbago si Lord, 'di ba? Kaya totoo pa din yung kanta, 'di ba, na we can face uncertain days. Bakit? Because He lives, 'di ba? Kaya yan, kung may mga tayo na natatakot ba tayo or na parang kinakabahan tayo, pero yan, andyan pa rin si Lord para buhatin tayo. Tapos commercial lang kasi yan yan yung eto kasi 'di ba alam naman natin na ngayong July excited. Excited. January. Yan. Ngayon January, di ba alam natin na National Bible Month. Tapos yun nga, may presidential proclamation. Na alam ko nag-start to ng 2017, di ba? Yan. Tapos eto lang, sinearch ko kasi, sabi ko, ano nga bang meron dun? Kasi parang Holy Bible Day tayo ng Holy Bible Day. Alam natin na may Bible Month. Pero ano bang laman ng batas na yun, di ba? Tapos natuwa ko dun sa mga parang last part na to nung sa proclamation. Pa-next nga po. Lang tayo saglit. Yan. Sabi diyan, ay yung na lang, Tagalog na lang.
Yan, sabi dyan, sapagkat ang kasaysayan mismo ang nagpapatotoo sa malalim na impluwensya ng Biblia sa buhay ng mga bansa. Isipin nyo, parang sobrang palad ng bansa din natin na parang may ganitong declaration, 'di ba? Na talagang presidente yung nagsasabi na pinatunayan na ng Bible na grabe yung impluwensya, 'di ba? Sabi din na at kung paano nito inantig at parang in-inspire yan, di ba, ang maraming tao. Tapos sabi dyan na, sapagkat nararapat at tama lamang para sa paghubog ng espiritual, moral at panlipunang pagkatao ng ating mamamayan na mabigyang pansin ng buong bansa ang kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Kaya parang isipin nyo, talagang pinapatupad, diba, na ganyan. Kaya yung mga mga stories na to, na parang basic lang, kala natin mag-Sunday school lang tayo ngayon. Pero, ang laki pa rin, diba, ng impluwensya, na maalala natin yung mga bagay na, ano ba yung sinasabi ng Bible? Diba? Na parang mabalik pa rin tayo na, ano ba yung dapat na tayuan natin? Ano ba yung dapat na perspective natin? Ano yung dapat na hope na meron tayo? Yan, kaya gagamitin natin yung doon na lang sa more. Yan, yung God has more. Yan pa, next po. Sana masabayan ako ni Poby. Joke lang. Yan, gagamitin natin yan, yung M-O-R-E. Yan, kaya yung una, letter yan? Letter M. Yan. Kaya sabi dyan, God has more miracles for you this year. Yan. Yan, God has more miracles for you this year. Kaya kung may time, 'di ba, noong 2025 o parang ang tagal na parang inisip mo, yung alam niyo yung parang dinisqualify mo na yung sarili mo sa mga miracles. Ibalik natin ulit 'yun. 'Di ba? Na Lord, talagang miracle worker ka. Ikaw yung may kayang gumawa ng mga bagay na 'to. Na huwag tayong tumigil, 'di ba? Na parang hindi naman porket nag-work na tayo, kaya na natin 'yun na by paid na lang, 'di ba? Yung parang di na nga by faith, 'di ba? Pero yung yung mabalik ulit yung mga pag-expect natin, 'di ba? Yung mga pag-asa natin na may kayang gawin si Lord. Yan, sabi nga, God still does miracles beyond what we expect. 'Di ba? Na talagang gumagawa pa rin si Lord ng mga miracle. 'Di ba? Na tayo lang naman yung tumigil na humingi, 'di ba? May mga time na tayo yung tumigil maniwala na pwede pang gawin ni Lord 'yun. Yan, tapos sobrang sakto kasi kanina yung sa devotion ko, yung I hear His whisper. Yan, may doon, na talaga, yan, hindi ko lang nalagay, pero sabi kasi doon, when you reach the end of your resources, yan, my love will bring you miracles. Yung parang isipin niyo, sinasabi yun ni Lord sa'yo, na pag natapos na, parang pagdulo na ng mga resources mo, yung love ni Lord, yun yung magdadala, diba, ng mga miracles. Kaya parang isipin niyo, na tayo yung parang, may ganun akong realization na na sabi ko, Lord, gusto ko lang naman sana maging pabebe na lang ako, ganun. Pabebe this year, ganun, na parang ayoko masama sa strongest soldiers, ganun. Pero parang parang sinabi sa akin si Lord na, kasi hindi naman kasi ikaw dapat yung lumaban, parang ganun. Tapos naging at peace ako nung time na yun, na, oo nga, parang most of the time, kunwari sa bawat isa sa atin, parang may mga battles tayo na tayo yung nagbubuhat, which is dapat binibigay natin, 'di ba, sa Panginoon. Kaya sabi nga po, God still makes a way, He still does the impossible. 'Di ba? Kunwari, alam niyo yung kanta, 'di ba, yung Planet Shaker ba? Yan yung parang kala mo rakrakan lang, parang headbang lang. Pero, 'di ba, ang ganda ng message na nothing is impossible, 'di ba? Through you, blind eyes are open, 'di ba? Strongholds are broken, ganyan na talaga, nothing is parang rakrakan lang kasi. Pero, 'di ba, yung pa din na, oo nga, wala naman talagang imposible kay Lord. Yan, sabi din, He still turns the hopeless into miraculous. 'Di ba, na kunwari may mga area ngayon sa buhay mo na parang hopeless na to, 'di ba? Pero kayang gawin ni Lord na miraculous, 'di ba? Yung mga bagay na 'yun. Yan. Tsaka sabi nga po, 'di ba, sa Bible, mapalad, 'di ba? Mapalad yung tao na nagtitiwala, sumasampalataya sa kanya dahil hindi mapapahiya. Kaya tayo ba, gusto ba natin mapahiya? 'Di ba? Ayaw naman natin. Kaya magtiwala tayo kay Lord, 'di ba? Kasi yun nga, parang may
may sharing time kasi kami gabi nung kaibigan ko. Tapos kwento siya, ganyan na. Tapos alam mo ba, ganito. Tapos parang ano yung reaction namin nung isang friend na, yung parang ano kami, mga kami. Tapos sabi niya nung nagkikwento, sabi, si Ate Hannah, Ted, yung parang sabi niya, ang galing no, parang ang saya na, yung buhay mo, yung parang mapapaano yung mga tao na, ang galing, parang napapaganon na, parang possible naman, kaso tayo lang yung naghihinder, di ba, na parang na kumilos si Lord, yung parang hinahadlangan natin si Lord na parang, Lord, ito pwede mo naman gamitin, kaso tinutuldokan natin, di ba? Yung parang may mga nangyayari sa buhay natin na tinatago natin na imbis na i-testify natin paano ginawa ni Lord, yung paano kumilos si Lord, paano siya gumawa ng mga miracle sa buhay mo, di ba? Yung parang may mga time na pwede naman sanang parang na di ba? Pero yun nga yung parang na ma-challenge, di ba? Na hindi tayo hindi may mga silent lang ako battles, parang ganun. Pero nakakalimutan na natin na mag-testify talaga ng goodness ni Lord, ng greatness ni Lord, di ba? Na hindi yun dapat na kinakahiya. Yan. Kaya sabi nga, may mga kwento tayo dito. Yan. Yung una, ito yung kay Moses. Diba? Yung time na nag-part yung Red Sea. Na lang ako kasi binabasa ko nga ulit. Tapos ako dun sa verse 15. Pero wala dyan. Yan. Sabi kasi doon, English pa yung Bible ko. Sabi, then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me?" Sabi niya, "Tell the people to get moving." Parang, kunwari sa atin, yun palang may lesson na, di ba? Na parang may mga time na tayo, iyak tayo ng iyak. Yung parang, time naman mag-move, pero parang pa din tayo na, ayoko na, parang ano pa tayo na, dami pa nating iniiyak. Yung parang, imbis na gumagalaw na tayo, parang nag-ano pa si Lord na, ba't ba umiiyak ka pa? Kumilos ka na, di ba? Parang, kung pwede lang, ganunin tayo ni Lord. Pero, kagaya nga niyan, di ba, nung kwento na yan, akala mo, trap na, di ba? Na parang, wala nang way. Pero, nangyari pa din, di ba? Gumawa ng way ang Panginoon. Kaya, yun, kunwari si Moses, di ba? Gumawa siya ng holy risk. Diba? Pero, nangyari? Diba? Hindi naman siya pinahiya ni Lord, diba? Nabolo ko dyan, Moses, ba't mo tinaas-taas yan, diba? Hindi ganun, kundi binakapan siya ni Lord. Kaya, kunwari sa bawat isa sa atin dito, parang may mga pinaparisk sa atin si Lord, huwag tayong matakot kasi alam natin na back up natin si Lord, di ba? Na parang, kunwari, ikaw, may pinapagawa na talaga sa'yo si Lord na ito, gawin mo na to. Pero natatakot ka pa na maalala ulit natin na back up natin si Lord, di ba? Na pwede tayong magtiwala kay Lord. Kasi yan sabi nga dito, where you see dead end, God sees miracle set up. Yan, di ba? Na parang minsan nisip natin, wala na to, dead end na to. Pero, di ba nakikita natin na set up pala ni Lord yun para mas lalo siyang makita na dakila siya, yung mag-glorify ang Panginoon, di ba? Maitaas ang Panginoon. Kaya sabi nga dun, di ba, yung the Lord will fight for you, you only need to be still. Di ba? Na, yan, may mga time na tayo, talaga tayo na, hindi, kaya ko na to, di ba? Pero, yan nga, pag-end na ng mga resources natin, nagawa na natin lahat. Pero, yun nga, si Lord pa din, yun talagang may kayang gumawa ng mga hima-himalang bagay. Yan, sunod naman na kwento, ito yung kay Lazarus. Yan, di ba naalala niyo yun na parang sinabihan naman na si Jesus, pero nag-ano pa siya, yung parang nag-antay pa, di ba? Na parang sinasabi doon na, Lord, 4 days na. Di ba parang ano nang mangyayari, mabaho. Di ba parang inaano nila na mabaho na yan, ganun. Pero sabi nga din, di ba, doon sa Bible, di ba, ang sinasabi, it happened for the glory of God. Di ba parang ang ganda nun, na kunwari sa mga buhay din natin, parang akala natin ang pangit lang ng mga nangyari na yun, pero hindi natin alam na way pala ni Lord yun para mag-glorify tayo. Di ba? Na way ni Lord yun na, yun pala yung paraan para makapag-testify ka, magamit ka ni Lord sa mga tao na ganun din yung pinagdaanan. Yan. Tapos may kanta nga din, yung sa Collingsworth to Yung sabi, na tungkol to doon kay Lazarus. Sabi niya, Lord, if you had been here, you could have healed him. Sabi, he'd still be alive. But you're 4 days late and all hope is gone. May mga ganun ba kayo na parang sinasabi mo kay Lord, Lord, late ka na, wala na akong pag-asa. Pero ayun yung sabi, ang ganda, Lord, we don't understand why you've waited so long. Lord, ba't ba nag-antay ka pa? Ba't parang pinaantay mo pa ng 4 days? Di ba? Yung iba sa atin, 4 years. Yung parang ang tagal mo na nag-aantay. Pero sabi dyan, but His way is God's ways.
is God's way, not yours or mine. And isn't it great when He's 4 days late, He's still on time? 'Di ba? Na may mga time na akala natin late na tayo, na pag-iwanan na tayo, pero laging on time si Lord, 'di ba? Lagi pa rin siyang may kayang gawin, 'di ba? Pero yan, ang isang dito, wag din naman natin siyang gawin na excuse para i-delay yung mga dapat na nating gawin. 'Di ba? Kasi may next nga po. Yan. Na sakto kasi may binabasa din akong book na Yan, may binabasa akong book doon kay Olokoya. Sabi niya, many of us are moving behind schedule. Tapos tingnan niyo yung dyan, sabi niya, some are meant to have helped thousands of people, but they are still busy picking marbles in the streets. Yung parang kunwari, may mga ilan sa atin dito na ang dami mo na sanang nasharan, dami mo nang naturuan, dami mo na one-to-one, dami mo nang may mga light group na sanang nabuo, diba? Pero dahil nga may mga ganun pa na, hindi, tsaka na, on time naman. Parang ginagamit nating excuse yun. Na dun, may may kwento dun, sabi niya, yung dalawang mag-asawa daw. Sabi niya, lumapit daw sa kanya, diba? Tapos sabi daw ng lalaki, ito, man of God pa yung tawag eh. Man of God, itong babae naman kasi na to, tong asawa ko, ayaw niya maging submissive, sabi nga. Tapos sabi ng babae, excuse me sir, ano ba yung submissive? Sabi niya gano'n. Tapos parang si Olokoya, sabi niya, alam niyo, parang nakakita siya ng vision na sabi doon, alam niyo, nakita ko na, andun kayo sa pinakatuktok ng building, tapos ang daming nakapila na bibigyan nyo ng pera, kaso away kayo ng away. Parang isipin nyo yun na, dahil away ng away yung mag-asawa na yun, imbis na magawa na nila yung pinapagawa ni Lord, di nila magawa. Kaya, kunwari tayo din, parang isipin natin, ano ba yung mga bagay na dapat ginagawa na natin, pero busy pa tayo sa ibang bagay, di ba? Na maganda na talagang, wala na tayong regrets, di ba? Na yung kagaya, kunwari, di ba, pag mga nagre-reflection tayo, yung parang, wag na nating masyadong sabihin na sa huli po kasi yung pagsisisi, di ba? Kumbaga, unahan mo na. Maaga nagsisi. Na parang lang doon na, wag mo nang antayin na magsisi ka pa, di ba? Yan, tas sunod na kwento, ito yung kay Elisha. Yan, naalala niyo tong widow na to, 'di ba? Ito yung lumapit na na namatay nga kasi yung asawa niya. Tapos yung asawa niya kasama doon sa group of prophets, 'di ba? Na parang to sabi niya kay Elisha, 'di ba? Alam mo naman, he feared the Lord, parang gano'n na naglingkod din kay Lord, gano'n. Tapos sabi ni Elisha, ano bang meron ka? 'Di ba? Sabi niya, ito lang yung sa oil. Tapos ayun nga, 'di ba? Naalala niyo 'yun na ang miracle, 'di ba? Na hanggang yung pinahiram siya ng mga lagayan. Tapos, hanggat merong lagayan, 'di ba, hindi nauubos yung yung oil. Tapos nung wala nang lagayan, doon na naubos, 'di ba? Kaya parang doon natin makikita na out of nothing, may ginawang way ang Panginoon. Pero, yan, may lesson ulit. Sabi diyan, what if the size of your miracle depends on the space you make for it? Yan. May isang example daw doon. Na kunwari ikaw, bibigyan ka ngayon ng Panginoon ng pera. Sabihin natin 100 million. Kaya mo ba? Parang ganun. Di ba lalaki ulo mo? Di ka ba magbabackslide? Di ka ba lalayo kay Lord? Di ka ba ng kung ano-anong gagawin mo, di ba? Yung parang may ganun na ready ka din ba, di ba? Tapos parang yung kaya naman gawin ni Lord, di ba? Pero may mga time din daw na humihingi tayo ng more kay Lord. Pero sabi dyan, yet we may be unaware that we lack the capacity to receive or contain what we're requesting. Di ba? Na parang kunwari, humihingi ka na, Lord, pengi naman po ng iwa one-to-one. Kaso ikaw, matampuhin ka pa. Sige, ayaw mo di wag. Parang, inano mo pa yung na imbes na may one-to-one ka na, nawala pa, di ba? Yung parang ganun na, ready dapat tayo, na Lord, parang humingi po ako ngayon ng gantong na finances, di ba? Parang, ready ka dapat, na alam mo kung paano mo gagastusin, alam mo yung wisdom, di ba? Yan, kaya yun yung na, maging ready din tayo. Tapos sabi din, may mga time din daw na you may discover that the only thing standing between you and your next breakthrough is the size of your vessel. Yan yung, alam niyo yung, may mga time din na tayo, yung meron naman sana talagang kayang gawin si Lord, kaso di naman tayo nag-expect. Hindi tayo humihingi, di ba? Hindi natin pinagpe-pray. Na paano ibibigay nga naman sa atin, di ba? Kasi sabi sa Bible, humingi ka, bibigyan ka, di ba? Yung ganun lang naman, ang bilis lang naman din kausap ni Lord. Pero yun tayo, nagkakaroon tayo lagi ng
ng limit dahil sa mga iniisip pa natin, nagko-compute tayo na paano gagawin ni Lord yun? Ganito lang yung ko, ganyan. Paano ko yayaman? Ito lang yung sahod ko, ganito. Yung parang, ang dami mo agad, nag-compute ka na agad, di ba? Na parang hindi nagkakaroon ng way si Lord para kumilos dahil nga nalilimitahan. Kaya sabi din po, are you making room for Him? Di ba? Sabi, is your heart a large vessel? 'Di ba, ready to be filled. Gumawa tayo ngayon ng mga space, 'di ba, para talagang makakilos si Lord. Sabi nga, you will not experience God beyond your hunger for Him. Where your hunger stops, there your anointing stops, 'di ba? Na yan kahit sa spiritual na buhay natin. Pagka tumigil na tayo na mag-expect kay Lord, pag tumigil na tayo na magkaroon ng hunger, hindi na tayo nagbabasa ng Bible, wala na tayong mga sineset conclusion. Yung wala na tayong sineset aside na time, di ba, para mag-pray. Yan, doon na daw humihinto. Tapos may nga din, kasi meron akong preaching na napanood, sabi niya, yung iti-take daw tayo ni Lord sa mga new levels. Pero, ang condition doon, kung ipupursue daw natin siya sa ways we've never done before. Nagigets niyo? Parang may mga new levels tayo na pwedeng maranasan kay Lord. Pero tayo, on our part, meron din tayong dapat gawin na mag-dig deep tayo, mag-set aside tayo ng mga time, di ba? Magkaroon tayo ng hunger talaga, ng intention, di ba? Yun yung ko ngayon. Sabi ko, parang word of the year ko na yung intentional, gano'n. Parang ko lagi pag nagbe-pray ako na, Lord, gawin niyo po ang intentional sa bagay na yan. Pero yun nga, parang totoo talaga di ba? Kasi pag wala tayong yung pagka bala na, ganun. Yung wala, hindi talaga, hindi makakagalaw. Di ba? Pero sabi nga dyan, if you want more of Him, enlarge your capacity. Make room for more of His presence, more of His power, and more of His glory in your life. Di ba? Na talagang mag-submit tayo. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng magagawa ng room yun? May kailangan tayong mga isuko, di ba? May mga kailangan tayong i-let go. Meron tayong mga kailangan na baguhin, di ba? Kaya, yun yung sinasabi din, doon nga sa isang book, di ba, na parang yung change, kailangan talagang mangyari. Kasi, hindi parang pag ikaw, inantay mo lang na yung alam niyo yung parang dadating lang yung, yun? Yung sinasabi ni Pastor na, yun yung, kung di ka magbabago, parang may mangyayari para magbago ka. Yun na, di ba, yung nagigas yun, na ayaw naman natin na may mangyari pa para tumino tayo, may mangyari pa para mag-ayos tayo ng buhay, di ba? Kundi gusto natin na maging maayos pa rin, di ba, lahat ng mga bagay. Tapos sabi nga, yan, the capacity of my heart is increasing to create more room for more of God's oil in my life, di ba? Kaya yun yung i-desire talaga natin na mag-increase. Yan, tapos ito, lang to, kanta to. Puro kanta, song hits ba? Yan, pero sabi dyan, babasahin ko na lang yung lyrics. Sabi niya, when did I start to forget all of the great things you did? Kunwari tayo, sa mga miracles na naranasan natin nung mga bago tayo, di ba parang may mga time na nakakalimutan na natin yun? Di ba? Nakalimutan na natin paano nag-provide si Lord, paano Kanya minute, di ba? Sabi dyan, when did I throw away faith for the impossible? Yung parang, nakalimutan mo na kaya pala ni Lord to, nakalimutan mo na pwede pala hingin to, pwede pala ipag-pray yung sakit ng ulo, yung parang Bio Jessica ka. Yung parang mga ganun na, parang nawala na yung mga ganun, di ba? Tapos sabi niya, how did I start to believe you weren't sufficient for me? Parang dumating ba sa point ng buhay natin last year na inisip natin hindi enough si Lord, di ba? Nawa ngayong taon, di ba? Na talagang maalala ulit natin na His grace is sufficient for us. Sabi niya, why do I talk myself out of seeing miracles? Alam niyo yan, yung ganun nga na dinidisqualify natin, di natin, parang ginagawang, candidate tayo ng mga miracles na pwedeng gawin ni Lord. Tapos sabi dyan, you are more than able. Who am I to deny what the Lord can do? Diba? Kaya yung parang isipin natin yun na, pag dapat talaga alam natin yung Bible para alam natin na, Lord, ito kaya mo tong gawin. Lord, ito kalooban mo to. Diba? Tapos pagka yun nga, nabalik ulit yung mga ganun na tingin natin kay Lord, sabi dyan, now I see all that I have. Sabi niya, I've got my confidence back. Kasi yun talaga di ba? Maaalala mo, tatapang ka ulit pag naalala mo kung sino si Lord. At sabi niya, I'll put my trust in the one who still does miracles. At yun nga, di ba? Si Lord yun. Kaya tayo, kung may mga time na
na nakalimutan na natin yun, na pwede palang kumilos si Lord sa mga bagay na to, di ba? Kayang gawin ni Lord yung mga bagay na to, di ba? Ibalik ulit natin yun. Sabi nga, can you imagine, with all the faith in the room, what the Lord can do. Kunwari sa atin ngayon dito, parang imagine pag nag-arise yung mga faith, di ba? Biglang may kinare group ni Rex lahat ng senior high, di ba? Si Raylene buong junior high, di ba? Parang imagine niyo ano yung mga pwedeng gawin ng Panginoon. Si Angge nagpatanggap sa lahat ng taga-BDO, di ba? Parang ang daming mga possibilities. Ngayon, ano yung naghahadlang, di ba? Tayo, di ba? Yung mga pag-expect natin sa Panginoon. Kaya sabi nga, it's gonna happen. Just let the way maker through, di ba? He's gonna move. Kaya kung may mga time na nakalimutan na natin, di ba? Na talagang tawagin si Lord na way maker, miracle worker, di ba? Ibalik ulit natin yun. Kasi sabi nga din, He can still do miracles with nothing. Diba? Naalala nyo, si Catherine Coleman yun, yung sinasabi niya lagi na, Lord, take my nothingness. Diba? Na parang tayo, may mga time talaga na akala natin, pwede natin i-offer yung katalinuhan natin. Diba? Akala natin, etong mga bagay na to, parang, Lord, ito po, nililay down ko to. Pero parang alam nyo yun, kung tutuusin lang naman talaga, hindi naman kailangan ni Lord yung mga bagay na yun. Diba? Pero ang kailangan niya, yung willingness natin. Tapos yung, basta favorite ko yung verse, yung sa Romans, yung He creates new things out of nothing. 'Di ba? Na kayang gumawa ni Lord ng mga bagong bagay, 'di ba? Out of nothing. Kaya kung may mga times sa atin na, Lord, wala na to, parang imposible na to, pero kaya ni Lord gumawa ng bagong bagay, 'di ba? Sa mga nating na 'yun. Kaya ano po yung una? Yan. Ano yung una? Miracles. Yan. Sunod naman, letter O. Sabi po dyan, God has more outpouring for you this year. Yan. Sabi nga po, God pours out fresh strength. Yan sa mga nanghihina, 'di ba? Fresh grace, fresh anointing, fresh direction, 'di ba? Na kaya 'yon ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya humiling tayo. Ano yung mga kailangan natin ngayon sa Panginoon? Sabi nga din ito naman kay Ron Quinoli to. Pero lang ako, ang ganda lang nung message. Sabi niya, to know you from a distance just can't satisfy. Alam niyo yung parang loving Jesus from a distance. Yung parang hindi ka ganun ka-involved, parang di mo binibigay buhay mo, ganyan. Pero hindi kayang hindi masasatisfy, di ba? Sabi nga, this longing of our hearts, O Lord, for more of you. Di ba? Sabi dyan, living water, holy fire, our one desire is more of you. Yan. Kaya naalala niyo, di ba, yung sa Pentecost, 'di ba? Yung word pa nga doon, suddenly, 'di ba? Yung sabi suddenly, 'di ba, there was yung mighty rushing wind, 'di ba? Ganun yung yung description. Tapos yan nga yung may mga flames, 'di ba? Or tongues of fire. Sabi tapos na ko kasi 'di ba sabi doon, yung yung na-anoint, 'di ba? Everyone present, 'di ba? Kaya ganun pa din yung kahalagahan ng pag-attend natin kasi di natin alam, 'di ba, kailan yung mga suddenly na yun na pwedeng kumilos si Lord. Kaya wag natin ma-miss out, 'di ba? Naalala ko nung high school, lagi ko pa rin naaalala yung sinasabi, GM pa kasi kami dati, wala pang GC noon. Yung GM na, kunwari, galing akong PNU, tapos nasa bus ako. Atin naman talaga ako ng prayer meeting. Tapos may mag-GM na, atin kayo ng prayer meeting, 3/4 ng buhay nyo, mamimiss out nyo. Laging yung mga ganun. Parang ako naman, hindi, atin naman ako eh. Parang pa ako na inaano ko yung sarili ko. Atin naman ako, sino ba nagsabing hindi? Parang ganun. Pero yun nga parang tayo, nawa mabalik ulit yun, na may mga expectation tayo kay Lord, di ba? Na minsan, hindi naman laging 'di ba, na kunwari lahatan tayo dito, 'di ba? May mga time na ganun, pero may mga time na itong prayer meeting na to, personal, minute ka ni Lord. Paano kung wala nga, 'di ba? Paano kung di ka umattend, 'di ba? Kaya ibalik ulit natin yung mga ganong expectancy. Kasi sabi diyan, the Holy Spirit comes with power, boldness, and purpose, 'di ba? Na kayang i-pour out ng Panginoon 'yon sa mga buhay natin. Yeah, next naman si Hannah. Na lang ako sa picture. Pa-next nga po. Yan. Parang grabe yung emotion, di ba? Yeah, pero naalala nyo, di ba? Yan nga yung basta meron ding sinasabi nga dyan, yung parang, alam nyo yung sobrang iyak ni Hannah to the point na talagang, naawa na si Lord. Kaya, gano'n na binigay na. Kasi nga, grabe na yung pag-pour out niya ng puso niya. Di ba? Na parang may mga time na tayo, di na natin iniisip mukha natin.
Yung parang may mga case din akong gano'n na minsan nahiya. Parang kunwari ako pag mag-isa din dito sa church. Pero minsan na ano ko na, sana walang dumating kasi nakadapa na ako dito. Tapos lahat na talagang iyak na ako gano'n. Yung parang may mga ano ka na wala nang pakialaman. Diba? Pero sabi dyan, she poured out her soul to God and God poured out favor, blessing, and breakthrough. 'Di ba? Kaya kung may mga time tayo, 'di ba, na parang nahihiya pa tayo, hindi Lord, kung okay lang naman sa'yo, 'di ba? Yun naman talaga gusto mo, di sabihin mo na kay Lord. Kaya maging specific tayo, maging ano talaga tayo na yung mga prayer points natin, 'di ba? Talagang may mga ano tayo, yung alam niyo yung direction, 'di ba? Hindi yung kung ano-ano na lang maisip natin na mga ipag-pray. Yan, sunod naman si Gideon. Yan, si Gideon naman, naalala niyo yung ano, ang description naman, sabi doon, the Spirit of the Lord clothed Gideon with power. Yung parang imagine parang dinamitan lang bigla, tapos powerful. Na parang ganun. Pero, di ba nakita nyo na si Gideon, na nagda-doubt din siya, di ba? Pero anong sinabi ng Panginoon pa rin sa kanya, di ba? Mighty man siya, di ba? Talagang ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kaya, sabi dito, kung may mga time na tayo, kagaya ni Gideon, nararamdaman natin na weak tayo, 'di ba? Small, next nga po, or unqualified. Lagi nating tandaan na si Lord kaya niyang i-pour out yung courage and victory, 'di ba? Far beyond our ability. Kaya parang isipin niyo, 'di ba, ang saya na hindi naghahanap ng resume si Lord, 'di ba? Kunwari, Lord, gusto ko po mag-tambourine, 'di ba? Parang umpay yung resume. Parang tayo nga, 1-to-1. Matapos lang ng 1-to-1, di ba? Pero yung parang isipin nyo, wag nating i-disqualify kasi yun nga di ba, ang hinahanap talaga ng Panginoon ay yung mga yielded vessels, di ba? Yung mga willing vessels. Kaya yun talaga yung willingness, di ba? Ang laking bagay. Kaya talagang tayo ulit, magpresenta tayo ulit, di ba? Talagang maging available ulit tayo sa Panginoon. Sabi nga, God still pours out more than enough for your new year. Diba? Madaming pwedeng i-pour out sa'yo ngayon ang Panginoon. Kaya asa natin yung mga expectation natin, pwedeng strength, yan yung mga provision, courage, yan yung clarity and wisdom. Kasi, parang may mga nakakausap ako mga working, ganun. Tapos, kasi parang lahat plano mag-resign. So, parang, may mga sinasabi na ko na, tagal na namin naririnig na magre-resign ka, ganun. Pero, yun nga parang pag sa mga ganun, diba, talagang kailangan natin ipag-pray yung clarity. Kasi, yun nga, diba, talagang di naman mga tao ang mag-guide, diba, kundi si Lord pa rin. Yan. Kaya, ano po yung una? Miracles, outpouring. Yan. Letter R naman po. God has more revelations for you this year. Yan. Madaming pang mga pwedeng i-reveal ang Panginoon. Kaya sabi nga po, God opens our eyes to see what we cannot see. Diba? Yung parang nawa this year, mas lalo nating yung parang mag-iba yung mga perspective natin. Diba? Yung parang, eto nakikita mo, pero parang yung pag-pray natin na, Lord, bigyan niyo naman po ako ng ibang perspective, 'di ba? Yung parang may mga tayo ewan ko kung nanood kayo ng yung The Chosen Adventures, na niyo ba yun sa yung kay Abby, yung sa episode 3. 'Di ba parang dami nangyari sa kanya, tapos yung base nasa ulo niya. Tapos sabi nung kalapate yun, 'di ba? Sabi niyang kalapate, ang ng batang to, parang niya doon kay sheep. Kay sheep. Sabi niya, blessed to, kasi grabe daw yung pag-iingat. Na parang si Abby, nakita niya lang na ang bad day noon, nung araw na yun, na gusto niya lang naman tulungan si Ima. Ganun. Tapos parang siya na, ba't ganun, Lord? Gusto ko lang naman tumulong. Tapos parang doon sa perspective nung kalapate, nakita niya paano niligtas si Abby doon sa mga, may mga nagko-construction, may mga kung anong daanan. Na parang same way din, di ba? Sa mga buhay natin, na may mga time akala natin, galit lang si Lord, ang KJ ni Lord, parang naman ito na, bang kasalanan ko? Parang may mga ganun pa tayo, di ba? Pero, hindi natin alam na iba yung perspective ni Lord, di ba? May iba siyang nakikita dun sa sitwasyon mo, di ba? Kaya may mga time na tayo, nadi-discourage tayo kasi inisip natin parang ito lang yun, kawawa tayo, ang lungkot ng buhay, ganyan. Pero, pag nakita natin, di ba, in a new way, mas dun mo makikita, okay, kaya pala, di ba? Kaya parang, ako din, ang dami kong mga ganun, na parang, kung pwede lang mag-emote, gano'n, parang magmumukmuk na lang ako, gano'n. Pero nung mga unti-unti na pinapakita sa akin ni Lord na, okay, kaya pala nangyari to kasi, ganito pala, mayroon din palang ganito. Yung parang alam niyo na
mayroon din palang nangangailangan ng naranasan. Yung parang ganun na magka-counsel ka pala, meron ka palang ganito na shareran, gagamitin ka pala ni Lord sa mga ganitong bagay, na kung hindi mo naranasan yun, hindi mo mas ma-explain. Paano nagigets nyo? Diba? Kaya kunwari sa mga natin dito, diba? Parang may mga sitwasyon na, Lord, bakit ganito? Bakit ganyan? Pero di mo alam, mayut pala tayo na ganyan din mararanasan. Diba? Kaya parang doon mo makikita na ginagamit ni Lord, diba? Lahat ng bagay. Tsaka babalik at babalik tayo doon sa all things, diba? Work together for our good. Kaya kagaya ni Joseph, ayan, pa-next nga po. Di ba si Joseph, dami-dami niya ding naranasan, di ba? Diba, parang ang dami na talagang, kung may pwede din talaga mag-emote, di ba, si Joseph. Di ba? Pero nakita natin na kahit nung nandun siya sa prison, di ba, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Kaya sabi nga, rejected, betrayed, di ba, falsely accused, but God revealed in the end, 'di ba? Yung kagaya yung sinabi ni Joseph, 'di ba? You meant evil, but God meant it for good, 'di ba? Na may mga time naman talaga na kunwari sa mga tao, intention talaga nila na masaktan tayo, ma-hurt tayo, 'di ba? Pero lagi nating tatandaan na si Lord, 'di ba? Mas siya, mas iba, 'di ba? Yung pwedeng gamitin ni Lord 'yun. Sa ano nga ba yung nakalimutan ko yung sinan. Pero basta parang may sinan kasi ako sa LG. Yung pinanood ko ngayon tungkol kay Mikal. Yung parang may mga time tayo, di ba, na-hurt tayo ng mga tao, mga kaibigan natin. Pero, naano kasi ako, dahil nga yung friend ko ng parang close na close kami, ganun, tapos okay na kami, tapos bigla na namang inaway ako. De joke. Nagdrama din. Pero naano talaga ako na umiiyak ako na, Lord, bakit naman ganito to, ganyan-ganyan. Tapos, parang may sabi kasi doon, sabi niya, yung totoo naman yung hurt natin, 'di ba? Parang valid 'yun yung mga emotions natin, pero dapat mas dapat nating isik ang Panginoon. Yung parang wag nating maging hadlang, wag nating gawing hadlang na na-hurt tayo ng mga tao na to na hindi na natin isisik si Lord. Tapos si Olo Koya, sabi niya, yun nga yung parang dati nga tayo bitter, kasi sabi niya, ayun nga sinaktan ka, ilang minuto lang naman yun, or 'di ba, saglit lang yun. Pero parang sira buong araw mo, buong taon mo, ayaw mo na, 'di ba? Yung parang isipin niyo na tayo ngayon nahihirapan. Pero kung titingnan natin siya, 'di ba, sa way na pwedeng magamit ng Panginoon, 'di ba? Doon natin okay, ito palang experience ko na to, nilapit ako kay Lord, 'di ba? Ito palang nangyari sa akin, mas lalo kong natutunan paano maging kagaya ni Jesus, 'di ba? Kaya yun yung na hindi siya sayang, kundi ang dami na pwedeng gamitin, 'di ba, ng Panginoon sa mga bagay na yun. Yan. Tapos next, ito naman yung kay Elisha. Yan. Ito, naalala niyo yung kwento na to, di ba? Na yung kala nung hari ng Aram na may nag-e-espiya. Sino ba yung nag-e-espiya? Di ba? Yan? Tapos nung nalaman nila na may propeta pala, nagpadala siya ng madaming sundalo to the point na yung buong yung parang pwede silang sugurin anytime. Tapos naalala niyo yung servant, di ba? Na natakot siya, ano pong gagawin natin? Paano yan? Dami-dami. Di ba? Pero sabi niya, di ba pinag-pray ni Elisha na, Lord, i-open mo po yung mata niya para makita niya. Sabi niya, in-encourage niya pa, di ba? Sabi niya, huwag kang matakot kasi mas marami yung kasama natin kaysa sa mga kalaban natin na yan, 'di ba? Tapos yun nga, inopen ni Lord yung mata ng servant na yun at nakita niya yan, 'di ba? Na ang daming kabayo, ang daming mga chariots of fire. Tapos 'di ba parang nakakatawa na ang pinag-pray niya nung una, Lord, buksan niyo po yung mata ng servant ko na to. Tapos sunod, Lord, bulagin mo sila. Pero parang 'di ba yung mga kaaway nga, 'di ba binulag ni Lord na dahil nga yun nga yung pinag-pray ni Elisha, 'di ba? Tapos yun nga sinabi niya, hindi diyan yung daan dito, 'di ba? Parang gano'n na, parang isipin niyo may mga gano'n na tayo minsan gano'n din, may kailangan tayong ipag-pray na, Lord, i-open niyo po yung mata namin, mga spiritual eyes namin, kasi may mga time na ang tingin natin, 'di ba, ang negative ng sitwasyon, pero di natin alam sa spiritual, ang daming mga ginagawa ni Lord, 'di ba? Sabi nga, when the servant saw enemies, God opened His eyes to see heavenly armies. 'Di ba? Kaya kung may mga time na tayo na bubulag tayo ng takot, 'di ba? Pero lagi nating tandaan na si Lord, 'di ba? Kaya niya pa ring i-open yung mga spiritual senses natin. Yan. Sunod naman, ito, nagse-search ako paano babanggitin niya.
Emmaus. Ganun yung dun sa Google. Yan, pero yun, yung Emmaus, ganun, na road yan. Yung papunta sila dun. Di ba, ito yung nag-uusap yung dalawang tagasunod ni Jesus na, grabe, pang ganun. Tapos nag-uusap, di ba, tapos sabi sa Bible, bigla na lang nagtalo. Diba? Nag-uusap lang nung una, maya-maya, nagtalo na sila. Tapos biglang yun nga, di ba, si Jesus, di ba, sumabay na kasama sila. Pero, ang sabi ng Bible, tinago daw yun sa paningin nila. 'Di ba? Na hindi nila alam na si Jesus 'yun. Tapos naalala niyo yung later on na nung sinabihan na sila ni Jesus na, Mang, 'di ba? Parang ganun pa yung term ng Bible. Pero yun nga parang inaano ni Jesus na ako yun, ano yun, parang ang hirap naman i-explain sa inyo. Tapos naalala niyo yung sabi doon na, sa Bible kasi nakakatawa, parang feel na feel eh. Sabi niya, kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin. Parang sabi niya doon sa kasama niya. Na parang alam niyo yun, na dahil nga si Jesus pala yung kasama nila. Na sabi dyan, their eyes were opened when Jesus broke the bread. Naalala niyo yun na, ay, siya pala yun. Di ba? Parang napaganon sila. Na doon lang nung brinik yung bread. Di ba? Pero sabi nga dyan, revelation leads to encounter. Diba? Kaya para may mga time na tayo, talagang i-deep natin yung Bible, mag-aral ulit tayo, diba? Mag-invest ulit tayo sa mga study Bible, diba? Yung parang kung may mga nakakabili dito ng mga iPhone, ganito, ganyan, diba? Mag-invest tayo ng mga study Bible, ng mga bagong version ng Bible, ng mga Christian books. Yung parang talagang anihin natin na aralin natin yung mga bagay na tungkol sa Panginoon. At sabi nga po, you haven't seen everything He's preparing for you. 'Di ba? Hindi pa natin nakikita yung kabuuang picture. Sabi nga, sometimes what you see is the problem, 'di ba? But what you don't see is the protection, the preparation, and the provision God is already arranging. 'Di ba? Kaya kung ano man yung mga sitwasyon ng buhay natin na akala natin problema, pero yun nga pag-pray natin na Lord, tulungan niyo po ako na makita ko siya sa way na paano mo siya nakikita, 'di ba? Na makita natin yung provision pa rin ng Panginoon. Ay Lord, ikaw pa rin pala nag-provide, 'di ba? Yung protection ni Lord. Na kaya pala din nangyari to kasi iningatan ako ni Lord sa bagay na to, 'di ba? May mga ganun. Kaya lagi pa rin nating yung maging tayo, yung malawak, 'di ba? Yung mga paningin, mga pag-unawa. Yan, at last na lang po. Yan, sabi diyan, God has more encounters for you this year. Yan, naalala ko to kasi, yan, nung nagpe-pray ako, parang may nilista na ako na, Lord, ito yung outline, ganun. Parang nag-ano pa ako. Tapos, may binabasa kasi akong faith confession. Tapos sabi niya, ang ganda pa nung confession, Lord, I claim explosive breakthroughs. I reject weak breakthroughs. Ganun. Ang ganda yun, explosive breakthroughs. Ganun. Tapos nung nagpe-pray ako, naiyak talaga ako kasi parang biglang inano sa akin ni Lord yun nga yung mas mahalaga yung encounter kesa breakthrough. Parang ganun. Tapos parang inaano sa akin pa rin ni Lord na magkaka-breakthrough tayo pag talagang na-encounter natin siya. Diba? Kaya parang mahalaga yun na madami pa tayong mga encounters na maranasan. Tsaka, alam niyo yung parang may mga time na pagka na-experience natin si Jesus, yung nawawala, ay, akala ko ito yung mahalaga, di ba? Parang may mga ganun. Na basta itong year din, may mga ganun ako agad na sabi ko, Lord, ang galing kasi parang nagsimula nga yung taon na inaayos ni Lord yung mga, yung perspective, inaayos ni Lord yung mga priorities, ganun. At sabi nga po dyan, next nga po, sabi dyan, one encounter with God can change your entire year. 'Di ba? Kaya yun yung lagi nating ilong na, at yun nga, wag din nating ilimit kasi hindi lang naman isang encounter yung pwede nating maranasan kay Lord, 'di ba? Kaya may mga din, tapos 'di ba kunwari, naalala niyo yung quote na the only consistent thing is change. Yung mga ganun. Tapos parang 'di ba yun? Yung change daw kasi, siya yung pinaka-essence ng life. Parang nyo, 'di ba, na yung kunwari tayo, simula ba nung pinanganak ka, ang liit lang ng kamay mo. Di ba parang lumalaki? Di ba nagbabago? Na pagka may mga time daw na nire-resist natin yung mga changes, mas doon tayo nahihirapan. Pero kapag hinayaan natin ang Panginoon na kumilos, di ba, na baguhin tayo, yan, kunwari sa mga encounter na nararanasan natin kay Lord, mas doon tayo nababago, mas doon tayo na, alam mo yun, parang gumagaan, na nawawala yung mga pressure, nawawala yung mga stress natin. Di ba? Kasi yun nga, meron ginagawang pagkilos ang Panginoon. Kaya naalala niyo si Moses, 'di ba? Nung time na nakita niya yung burning bush, ang sinabi niya, 'di ba? Narito po ako. 'Di ba? Though may mga naging excuses si Moses, pero
later on, nakita naman natin na sumunod pa rin siya, di ba, sa Panginoon. Kaya, kunwari yan, sa mga encounter natin kay Lord, meron siyang ipapagawa, meron siyang parang sasabihin sa atin na, ito gawin mo, ito yung mga baguhin mo. Pero nawa, wag nating i-resist, di ba, yung mga changes na yun. Kasi, yun nga di ba, mas doon tayo magiging kagamit-gamit, mas doon tayo magiging kagaya ni Jesus. Yan. Sabi nga po, one encounter turned a fugitive into a deliverer. Diba? Kaya kunwari tayo, may mga struggle tayo sa mga identity natin, kung sino ba tayo, ano na yung mga dapat nating gawin. Pero yung encounter na yun, diba, sa Panginoon, doon natin maaalala na, okay, ito nga, diba, ito yung mga dapat kong gawin. Yun nawawala yung mga pagko-compare natin kasi naaalala mo ulit na, okay, ito nga yung pinapagawa sa akin ni Lord. Diba? Ayan, pinapagawa yan sa'yo ni Lord, praise God, diba? Pero ako, ito naman yung pinapagawa sa akin. Kaya, kunwari sa mga nagmamotor, di ba kasi kunwari pag ako nag-aangkas ganun, na ano ko, yung nararamdaman ko yung inis ng driver. Kasi kunwari nandito siya, di ba, andar-andar tong linya na to, di ba? Tapos tumigil, ganun na. Tapos maya-maya, inip na siya, ganun pa. Tapos lilipat siya bigla. Tapos maya-maya, paglipat, tsaka umandar to. Yung alam niya yung biglang umandar, tapos dito na naman tumigil, parang ganun. Na parang may mga time na minsan tayo, ganun din sa buhay, na yung meron kang, kunwari, dito ka, okay naman, binibless ka ni Lord dito, may tumigil lang saglit, parang, ayoko na pala niyan, ito na lang gagawin ko. Tapos biglang, ano ba yan? Nalito ka na, di ba? Kaya parang nagigets nyo na, yung pagstay, di ba? Yung sinasabi nga na magstay tayo kung saan talaga tayo tinawag ng Panginoon, yung pinapagawa sa atin ni Lord. Kasi ang hirap nung palipat-lipat ka na di mo alam, ano ba, ito ba talaga gagawin mo? Ito ba, ano mo yung ganun, di ba? Na ang gulo, di ba? Kaya dapat yun talagang, may mga pagginagawa tayo, pinagpe-pray talaga natin mabuti. Tsaka yun nga, hindi tayo ang inipin natin, di ba? Na Lord, ayoko na ng ministry na to, lipat na lang ako, di ba? Parang di ganun, kundi magtuloy-tuloy tayo. Yan, sabi din po na yung kagaya naman kay Isaiah, ayan, 'di ba? Ito yung time na may cold, 'di ba? Sabi niya din, 'di ba, doon sinabi niya rin na here I am, send me. 'Di ba? Kaya may mga time na tayo, yung ganun din na may encounter natin si Lord in a way na masasabi din natin yun na Lord, ito po. 'Di ba? Parang yung hindi ka na magtuturo ng iba. 'Di ba? Hindi ka na magsabi na siya na lang kaya, 'di ba? Parang ito na lang, willing naman siya, magaling naman siya, parang ganun na hindi na natin iisipin na iba na lang, kundi nawa dumating yung encounter na yon na magiging sobrang willing ka na sundin ang Panginoon. Sabi nga, one encounter changed His purpose. 'Di ba? Kaya may mga time tayo, talagang wag nating hayaan, 'di ba? Na, Lord, ano na lang ba tong buhay ko, 'di ba? Kundi talagang may purpose, 'di ba? Meron tayong mga goal. Kaya kagaya nga nung tinuturo din nung sa YA, 'di ba? Na parang may mga ganun lang tayo na oo nga, iba nga yung mga definition, 'di ba, ng mundo ng success. Pero ang maganda, i-define natin yung success. Paano ba siya sinasabi o tinitingnan ng Panginoon, 'di ba? Kaya yung parang isipin niyo, yung sinasabi nga din na marinig lang natin yung well done, thou good and faithful servant, di ba? Na ano yung mga pwede mong gawin para marinig mo yun kay Lord, di ba? Yung mga ganun. Kaya yan yung mga purpose. At next naman, ito na si Paul. Yan, di ba? At nung time na, yan nga, sa road to Damascus, di ba? Yun nga, Saul pa lang siya nun. Pero, di ba nakita nyo na minute pa din siya ni Lord. At sabi nga, one encounter transformed a persecutor into an apostle. Yan. Kaya di ba parang may mga time na tayo, yun nga yung mga dapat pa rin natin na ipag-pray na yung, kunwari sa mga pag-share, di ba parang minsan ayoko mag-share, ayoko ganyan. Pero yung parang kung iisipin nga lang talaga natin, hindi naman tayo yung tatanggapin, di ba? Kung kunwari, tinatanggap mo ba ako? Parang awkward naman, di ba? Pero di ba, si Jesus naman, di naman ikaw, di ba? Kaya parang, kung may mga, kahapon lang din kasi sa hair group, natatawa ko, kasi ito lang naman yung circle, ganun. Tapos, dahil may mga nakikinig, talagang, inaano ko lang lahat ng boses. Tapos,
Parang ganun. Tapos parang pinagpe-pray ko lang na habang no Lord, parang itouch mo rin sila ganun. Kaya parang may mga time na, ayun nga kasi, di ba, hindi naman tayo. Kaya yung parang mas nare-realize natin na, okay, kaya hindi nga tayo mahihiya. Kasi nga, talagang si Lord naman di ba? Si Lord yung kikilo, si Lord magbabago. Di ba? Taga-invite tayo. Pero hindi tayo yung na binago mo siya, uy, ikaw, wag ka na maganto, wag ka na maganyan, di ba? Hindi ganun, kundi si Lord pa din. Yan. Kaya sabi nga po, this year, one divine encounter can redirect your life, your calling, your identity, and your future. Diba? Kaya yan talagang ipag-pray natin yun. Kaya kasi kagabi, kausap ko nga yung mga friends, yung circle of friends. Yan, tapos lakad-lakad kami. Tapos may parang may nagtanong sa amin kung kasi mga trentahin na din Sabi, lagi talaga kayo nagja-jogging. Wow, kala mo healthy. Tapos sabi ko dun sa kaibigan, sabi mo nagre-rebuild tayo ng buhay. Ganun. Parang nagre-rebuild kami ng mga mali naming habits, inaayos na namin. Ganun. Pero parang isipin nyo, di ba, kunwari tayo, pag New Year, di ba, ang dami nating mga ginagawang ganun na ayusin ko na to, ito na gagawin ko. Pero walang-wala pa din yun, di ba, yung mga human efforts natin, kapag si Lord na talaga, yung na-encounter natin. Kasi alam niyo yun, magiging madali lahat, magiging out of love, di ba? Kaya yun talaga yung natin na magawa pa din. Tapos may lang dito, kay yun nga yung sa binabasa kong book, tapos sobrang sakto lang din. Kasi sabi niya, have you encountered the Almighty God? Sabi niya, have you really encountered the I Am? Sabi, if you have encountered Him, your life will be reversed. Kasi yun nga di ba, nagkakaroon ng mga turnaround, nagkakaroon ng mga breakthroughs, pagka talagang na-encounter natin mismo, yung great I Am. Sabi nga, some of the things that are so important to others will lose their significance in your sight. Yung dadating yung point na ito yung mahalaga sa mga tao, ito yung mahalaga sa mga kabatch mo, sa mga classmate mo, ito yung mahalaga sa mga nakikita mo sa social media. Pero pag na-encounter mo, di ba, ang Panginoon, mawawala yun. Yung parang, alam mo, wala kang gana. Yung parang, okay, ganun. Pero hindi ka na-apekton kasi nga, iba yung na-encounter mo. Sabi dyan, all you would be interested in is just knowing, di ba, yung makilala mo siya, mahalin, di ba, serving the Lord at all costs. Dinagdag ko lang yung knowing. Pero parang lang ako na, yun talaga di ba, dadating yung time na ganun yung essence, di ba? Kasi kunwari sa akin, testimony ko din yun. Kasi parang dati ayoko siyang i-testimony kasi parang may mga time na nararamdaman ko, left out ba ako? Kasi masyado naman, parang sinasabihan ako na, lumabas ka kasi parang ganun-ganun na parang sa iba nga ganyan. Parang ko na, iba nga kasi yung gagawin ko. Parang dito ako, dito ako masaya. Ito yung parang kahit nung feeling ko 48 ako, rupture na kasi ng 14. Parang may ganun ka na, parang kahit tumanda ako, parang yun yung gusto mong gawin. Ganun ka, parang may mga ka na, oo nga, di ba? Parang pagka, wala nang effect sa'yo. Yung parang hindi ka na nadadala ng mga tao na, ito gawin mo, o maganto ka na, maganda. Parang walang effect. Ganun. Parang hindi ka na pressure, wala kang kasi ito yung mo ito yung track mo. Tsaka, dahil nga, yun nga, parang meron kang mga encounter, 'di ba? Meron kang mga communication, 'di ba? Tsaka covenant sa Panginoon. Parang ano man mangyari, talagang meron kang security na Lord, okay ako ganun. Yung para basta yun, siguro mga later magigets niyo doon. Pero basta yun yung Tapos sabi din dito, yan. Once you have seen the Lord, no problem will stand before you. Kasi sabi dyan, no problem can stay where Jesus is. 'Di ba? Kasi bakit? Lumalaki, 'di ba? Mas lumalaki kung sino si Jesus sa mga buhay natin. Hindi natin na ma-magnify yung kawalan, hindi natin na ma-magnify yung kahinaan, 'di ba? Yung mga kakulangan na 'yan, 'di ba? Yung mga sakit kasi mas na-magnify natin ang Panginoon. Kaya sabi nga diyan, ito yung last na lang. Sabi diyan, what is sickness when the Lord is standing, 'di ba? Kasi mas doon natin nakikita yung power ng Panginoon. At sabi nga po, yan sa conclusion po natin, sabi, because God is faithful, there's more to the story. 'Di ba? Even when you think it's over. 'Di ba? Parang kala mo tapos na pero meron pa, 'di ba? Hindi ka tinuldukan ng Panginoon. 'Di ba? Kundi meron pa, may mga gagawin pa siya. Sabi nga,
because God is faithful, there's more to see. Diba? Ang dami pa nating pwedeng makita. Sabi dyan, no, even when you don't understand. Parang di mo nagigets ngayon, pero later on, diba, mauunawaan mo yun. Sabi din, because God is faithful, He is more than able, even when you feel weak. Diba? Kaya may mga time na nanghihina tayo sa mga physical man, emotional, sa intellectual, diba? Parang pagod ka na mag-isip, pagod ka na mga anong ginagawa. Pero sabi dyan, diba? Kaya pa rin ni Lord gumawa ng more than pa sa ini-expect natin. Sabi din, because God is faithful, He pours out more. Diba? Even when you feel empty. Diba? Kaya mas doon pa tayo napupunuan. Diba? Kapag parang kala natin dry na dry, diba? Walang-wala na. Yan. Tapos sabi din, when you know God's faithfulness, you trust His timing. Diba? Kasi totoo naman, diba? Dahil nga, alam natin na tapat ang Panginoon. Hindi ka na yung parang hindi ka na bounded ng time. Hindi ka na na, eto dapat gantong edad, ganito na yung mga narating ko, ito na yung mga nagawa ko. Diba? Sabi din, when you see His vision, you stop panicking. Hindi ka nagpapanik na, Lord, paano ba to? Paano ba yung ganyan? Kasi nakita mo diba? Nakita mo sa perspective ng Panginoon, ano yung mga mangyayari. Kaya, yun yung ipag-pray natin na, yung sa sobrang tiwala, may nabasa kasi ako nun, sabi niya, yung parang dumating daw siya sa point na, sobrang tiwala niya kay Lord, di na daw siya nadi-disappoint. Yung parang isipin niyo yun, diba? Na ang galing na, oo nga, parang may mga time na tayo, dahil di kasi tayo nagtitiwala kay Lord, talagang ang bilis na, ano ba yan? Bakit ganyan? Diba? Parang nagre-reklamo tayo agad. At sabi din, when you believe His power, you stop doubting your future. Diba? Kaya, yan, kung ano man yung mga meron, diba, sa 2026 na to, talagang kaya pa rin natin pagkatiwalaan yung kapangyarihan ng Panginoon. At sabi nga, your fears don't get the last word. Diba? Hindi yung mga takot natin yung last word, diba? Your problems don't write your ending. Kung ano yung problema mo ngayon, hindi yan yung magdedetermine ng ending mo, diba? Ng ending natin. Sabi din, your past doesn't define your future. Na alam natin yan, diba? Na hindi ini-inquire ni Lord, ano ba yung naging past mo para alam ko anong future mo. Hindi ganun. Kundi, gano'n man kagulo, gano'n man naging parang inisip natin na ang pangit, pero pwede pa rin, diba, na gawin na beautiful in His time. Diba? Dahil yun, ganun kumilos si Lord. Tapos may mga lang dito, ito mga lyrics lang to, pero sabi dyan, sa Calling's Worth naman to, sabi dyan, you lift your head, morning is coming, there's more to the story. Diba? Kaya kung may mga time na napaghihinaan tayo ng loob, tandaan natin na ang dami pa. Meron pang mga pages na pwedeng i-unfold ang Panginoon. Tapos ito din, yung sa sa more to see. Pero babasahin ko na lang. Sabi dyan, well, I know that I may have had my share of failing and falling. Yung parang tayo, diba? May time na nag-fail tayo, may time na nag-fall tayo. Sabi niya, but I have come to understand one thing remains. Diba? Meron pa rin nananatili. Ano daw? By all He has done, I have been made holy. Yung pinabanal tayo ng Panginoon. Sabi dyan, worthy of serving the one who wrote eternity. Diba? Na wag natin i-disqualify yung mga sarili natin dahil sa mga failures, na fall tayo sa bagay na to. Kundi, lagi pa rin nating ipaalala na dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, diba, naging worthy tayo na maglingkod sa Kanya. Kaya sabi dun sa chorus, open your eyes and see the wonder of a life so wonderfully free. Diba, na talagang paano tayo pinalaya ng Panginoon. Sabi dyan, lift up your head, believe, there is more, there is so much more to see. Sabi, you remind me still of the hope and promise. Diba, daring my heart to be brave. Alam niyo yung pag naalala ko kasi na ko yung lyrics na to, yun yung time na parang ayaw ko na gano'n. Yung parang basta may point na, Lord, ayoko na gano'n. Tapos nag-impact sa akin yan, yung daring my heart to be brave. Kasi, di ba parang may mga time tayo, naduduwag tayo, ayaw na natin, suko na. Pero, lagi tayong pinapalakas pa rin ng Panginoon. Sabi, and all the while, you strengthen me. Di ba? Na talagang tuloy pa rin ang pagpapalakas ng Panginoon. Yan, kasi sige, basahin nga lang po natin to. Next po, sabay-sabay nga po. Lord,
My story is not over. Open my eyes to see more. Increase my faith. You are more than able. Yan. Kaya sabi nga po, God has more. Diba? Yan yung mga more miracles, more outpouring, more revelation, and more encounters. At ang encouragement po sa atin, diba? Na sa taon na to, your best chapters are still being written. Diba? Na hindi pa po tapos si Lord, diba? Dahil God has more. Kaya yun lang.